Kabanata 6521. Napakurap si Vaughn nang marinig ang sinabi ni Rachel. Ay, sumpain. Kahit na ang mga babaeng naglilingkod kay Harvey ay maaaring maging puno ng pagmamataas. Sa isang galaw lang. Gustong makita ni Vaughn kung paano sapat ang isang galaw para mapabagsak ang napakaraming tao, lalo na kapag lahat sila ay armado ng mga mapanganib na armas. Lumuhad man silang lahat at hintayin na sampalan sila ni Rachel, hindi sapat ang isang galaw, di ba? Hindi sumagot si Harvey kay Vaughn na mukhang naguguluhan. Sa halip, sinenyasan lang siya ni Harvey na manood. Nakita na lang nila si Rachel na naglalakad patungo sa mga tinatawag na fighters mula sa astronomer school. Sa sumunod na segundo, pumikit si Rachel. Idiniin ng kanyang kanang kamay ang hilt ng espada sa kanyang baywang. Agad niyang binawi ang espada sa isang iglap, nagsiwalat ng isang kislap ng pilak na liwanag. At sa isang iglap, ang tanging maririnig sa field ay mga hiyawan ng sakit habang si Vaughn ay mukhang gulat na gulat. Ang lahat ng mga mandirigma mula sa astronomer school ay may mga bakas ng dugo sa kanilang mga palso o leeg. Wala pang 3 segundo, bumulwak ang dugo mula sa trail ng dugo na parang fountain. Ang ilan sa kanila ay tuluyang bumagsak sa lupa at nanginginig. Lahat sila ay bumagsak sa isang iglap. Lumuhad pa ang lalaking namumuno sa gang, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Gaano man sila katatag at katigas, hindi siya naniniwala na lahat ng kanyang pinamunuan ay agad na natalo. Bumalik si Rachel sa kanyang upuan at ininom ang kanyang tasa ng kape nang muling tumahimik ang bakuran. Samantala, kinuha ni Tyson ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Have someone come to mop the floor. Linisin niyo ng maayos. Don't let it affect Mr. Harvey's mood. Nang makita ni Vaughn ang nangyari, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagkibot habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang swerte na siya ay sapat na matalino upang sumuko ng mabilis at tiyak. Kung hindi, isa siya sa mga nasa lupa na nanginginig. Nakakatakot ang kapangyarihang ipinakita ni Rachel. At si Harvey ang nagturo sa kanya. Kaya anong uri ng kapangyarihan mayroon si Harvey? Siya ba ay isang Diyos ng digmaan? Nang maisip iyon ni Vaughn, pakiramdam niya ay nabaliw na ang buong mundo. At the same time, mas confident siya sa mangyayari sa libing ni Hector. Kasama si Rachel, kahit wala si Harvey, tiwala siyang makamit niya ang tagumpay. Agad na nagpakita si Vaughn ng isang alipin na ekspresyon at sinabing, lahat ng mga taong pinadala mo lang dito ay mga maliliit na fries. Kung iisipin na ang mga bastard na ito mula sa School of Astronomers ay gagawa ng hakbang laban sa iyo, siguradong may death wish sila. Bigyan mo ako ng isang gabi para ipakita ang aking mga kakayahan. Dudurog-durugan ko silang lahat. Huwag mong madaliin, mahinahong sagot ni Harvey. Kahit nasirain natin ang School of Astronomers ngayon, sinisira lang natin ang kanilang embodiment. May kakaiba sa akin na dapat mong malaman. Kung may gustong pumatay sa akin, buburahin ko sila mula sa ugat. Malapit na ang oras. Nang katatapos lang magsalita ni Harvey ay nag-vibrate ang phone niya. Hindi nagtagal, narinig mula sa kabilang banda ang nag-aalalang boses ni Marley. Harvey, hindi. Mr. Harvey, may problema kami. Talagang may problema kami ngayon. Please, iligtas mo ang pamilya ko. Napakadilim ng gabing iyon. Kumunat ang noo ni Harvey nang makarating siya sa tirahan ng pamilya Judd. Ang buong tirahan ay nababalot ng dilim, mukhang sira-sira. Habang umuungol ang hangin, halos naisip niya na ito ay isang lugar na pinagmumultuhan at lahat ng mga multo at espirito ay lilito. Mr. Harvey, andito ka na rin sa wakas. Habang si Harvey ay nasa entrance, tumakbo si Marley palabas ng kanyang tirahan, na magulo ang kanyang buhok. Wala siyang pakialam sa manners at diretsyong kinaladkad si Harvey sa likod ng kanyang tirahan nang walang pakialam. Nakita ni Harvey ang maraming miyembro ng pamilya Judd sa loob, ngunit lahat ng kanilang mga mukha ay nataranta at namumutla. Nang inag silang lahat, at ang ilan ay bumagsak pa sa sahig na nanginginig. Ang ilan ay may lumalabas na puting foam sa kanilang mga bibig.
Parang apocalypse ang nangyari sa residence. Harvey, hindi, Mr. Harvey. Pagkaalis mo, naghanda si Eridan at sinimulan ang ritual. Noong una naging maayos ang lahat, ngunit pagkatapos ng 6 na oras na binanggit mo, biglang nagising ang lola ko. Akala ni Veronica at ng iba pa ay tapos na ang lahat at masayang naglakad papunta sa kanya, pero sinampal lang sila ng lola ko, at kalahati ng katawan nila ay namanhid. Lumapit din ang ibang kalahi ko para purihin siya, pero lahat sila ay bumagsak sa lupa. Ang lolo ko naman, ay nahulog din siya sa lupa dahil sa lola ko. Kami lang ni tatay ang naprotektahan ng anteng-anteng na iniwan mo sa amin. Gayunpaman, nabaliw ang lola ko, gusto niyang kumagat at kumamot ng ibang tao. Nakontrol namin siya sa ngayon sa 12-dosenang mga bodyguard na nakagapos sa kanya. Ngunit hindi ito magtatagal dahil medyo matanda na rin si lola. Kung may mangyari man sa kanya, walang duda na gagamitin ito ng ibang sangay ng pamilya para sa lakayin ng aking ama. Nasa matinding panganib kami ngayon. Bulalas ni Marley sabay paliwanag ng lahat habang pinagpapawisan at mukhang pagod na pagod. Nagmamadaling lumapit si Harvey at sumimangot, nasaan si Eridan? Hindi ba siya bahagi ng astronomer school? May kakayahan siyang harapin ang legal na mundo at ang kriminal na mundo. Don't tell me he's gone. Nang mapansin niyang may mali, sinabi niya na ang masamang espiritu ay masyadong malakas at kailangan niyang bumalik para maghanda, naiinis na paliwanag ni Marley. Ngunit tinanggihan siya ng aking ama na umalis at pinilit siyang lutisin muna ang problemang ito. Wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang ritual sa ilalim ng pagbabanta, ngunit ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ang ritual ay may epekto. Tumango si Harvey. Kahit gaano kahusay si Eridan, walang silbi kung maling sakit ang ginagamot niya. Not to mention na baka hindi makaranasan si Eridan. Mabilis na nakarating ang dalawa sa likod ng tirahan. 12-dosenang tao na ang nakahandusay sa lupa. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay mapatla at maperpure. Ang ilan sa kanila ay nawalan pa ng kontrol sa kanilang mga katawan at nadungisan ang kanilang sarili. Bukod sa kalat, ang naamoy lang ni Harvey ay ang baho. Ang nakita niya ay hindi isang bagay na kumakatawan sa isang sinaunang at makapangyarihang pamilya. Hindi niya kayang makita ang pagkawasak ng lugar na ito. Nakahandusay na si Reginald sa lupa. Pero kahit nanginginig ay napasigaw siya ng mariin, "Be gentle. Hindi na bumabata ang asawa ko. Ano ang gagawin ko kung may mangyari sa kanya?" Malinaw na maganda ang relasyon ni Reginald at ng kanyang asawa. Kung hindi, hindi siya masyadong kakabahan. Samantala, nakakaramdam si Veer ng pagkasakal habang pinangungunahan niya ang mga security guard. Sa isang banda, kailangan niyang tiyakin na ang tali ay sapat na malakas upang makontrol ang kanyang ina. Sa kabilang banda, kailangan niyang siguraduhin na ang natitirang security guard ay hindi siya mahahawakan at mahuhulog. Kung mangyayari iyon, magiging kasaysayan na lang ang pamilya Judd. Nang makita ni Marley ang gulo, sumugod siya at mabilis na sumigaw, "Dad! I brought Mr. Harvey here." "Mr. Harvey," sigaw ni Veer, na parang nakita na niya ang kanyang tagapagligtas. "Nagkamali ako ng desisyon kanina, but please forgive me and don't use it against me. Please, do something and help my family." Maging si Reginald ay humingi ng tulong kay Harvey sa mas mahinang tono. "Please, Mr. Harvey, nagkamali ako at hindi ko napagtanto kung sino ka talaga. Kung mailigtas mo ang asawa ko at ang pamilya sa Walls Inn, paano kung kailangan kong ibigay ang buhay ko sa iyo?" Gustong umiyak ni Reginald, ngunit walang luha. Ang tanging nararamdaman niya ay kung gaano siya kapagod. Nagtiwala siya kay Eridan, ngunit ang kanyang mga desisyon ay naging sanhi ng mga bagay na lumala ng ganito. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang maling pagkalkula ay sisira sa buong Judd ng Walls Inn. Tungkol naman sa pagpatay sa asawa niya, hindi sumagi sa isip ni Reginald ang kaisipang iyon. "It's okay, Mr. Reginald." Lumapit si Harvey at kinagat ang daliri. Isang patak ng dugo ang tumulo sa noo ni Reginald. "Nagtiwala ka sa isang manloloko dahil masyado kang nagmamalasakit sa asawa mo. Wala ako ngayon kung may sama pa rin ako sa pamilya mo."
Ngayon, subukan mo at tingnan mo kung kaya mo pang tumayo. Medyo nagulat si Reginald. Doon niya lang napagtanto ng tumulo si Harvey ng dugo sa kanyang noo, unti-unting hamupa ang pamamanhid sa kanyang katawan. Kahit nagpupumiglas pa siya ay nagawa niyang mahanap ang kanyang kinatatayuan at tumayo. Ikaw, napakahusay mo, natigilan si Reginald. Sa kanyang mga taon ng pagsasanay sa paghihiwalay sa Mount Cygnus, nakakita siya ng maraming tao na may kakaiba at esoteric na talento. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang kabataang tulad ni Harvey na kayang lutisin ang mga ganoong problema ng ganoon kadali. Kaagad, bumulong siya, kaibigan. Hindi, Master Harvey. Kung mareresolba mo ang bagay na ito at mapapagaling mo ang aking asawa, isinusumpa ko na ikaw ay magiging isang marangal na panauhin ng pamilya Judd mula sa sandaling ito. Magkakaroon ka pa ng pagkakataong pumili kung sino ang magmamana ng posisyon sa pamumuno ng pamilya Judd. Kung sino man ang umatake sa iyo ay sasalakayin din ng pamilya Judd sa Walsing, at hindi kami susuko. Parehong nabigla sina Veer at Marley. Hindi nila inaasahan ang isang tulad ni Reginald na gagawa ng ganoong pahayag. Gayunpaman, mayroon silang magandang relasyon kay Harvey. Kung talagang may sasabihin si Harvey na magtalaga ng isang inapo ng pamilya Judd, kung gayon ang posisyon ni Veer bilang pinuno ay hindi matitinag. Sa suporta ng pamilya Judd sa Walsing, ang impluwensya ni Harvey sa Walsing sa hinaharap ay magbibigay daan sa kanya na gumawa ng maraming bagay sa lungsod. Salamat, Mr. Reginald, nakangiting sabi ni Harvey. Mayroon akong ilang mga opinyon tungkol sa kung sino ang dapat na maging pinuno sa iyong pamilya. Gayunpaman, hindi na kailangang magmadali. Maaari nating pag-usapan ito mamaya pagkatapos nating malutas ang bagay na ito. Inilagay ni Harvey ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang sinenyasan si Marley na manguna. Hindi pinansin ang maputlang mukha ng mga nakarinig sa sinabi ni Reginald. Hindi nagtagal, nakilala ni Harvey ang lola ni Marley, na mukhang gulat na gulat. Kung ikukumpara noong nakaraan, mas malala pa ang mga kondisyon. Nakasuot siya ng pijama, ngunit ang kanyang mga mata ay ganap na puti dahil ang itim na dugo ay tumutulo mula sa kanyang tenga, ilong, bibig, at maging sa kanyang mga mata. Habang ang mga opisyal ng seguridad ay gumagamit ng mga lubad upang epin siya pababa, lumilitaw na nakakuha siya ng napakalaking lakas. Kahit isang kilusan ay sapat na para bigyan ng hirap ang mga security officer. Samantala, nag-aalala rin ang mga security officer na mahawakan siya, kaya nililimitahan nila ang kanilang mga aksyon. Akmang kikilos na si Harvey, biglang umungol ang lola ni Marley at kinaladkad ang isa sa mga security guard sa tabi niya. Nakatingin lang sa takot ang security guard habang pinupunasan siya ng matanda ng kamay. Napasigaw ang security guard nang bumagsak sa lupa at nanghihina. Dahil ang unang linya ng depensa ay nasira, walang makakapigaw sa kanya ngayon. Sa isang simpleng paggalaw, lahat ng security officers na nakatali sa kanya gamit ang mga lubad ay kinaladkad sa lupa. Sa isang iglap, nawalan na ng silbi ang lubad na ginamit sa pagtali sa kanya. Kung magpapatuloy ito, masisira ang Judds ng Walsing. Paparito ako, umalis ka, masamang espiritu. Sa oras na ito, si Eridan, nakatatapos lang ng tinatawag niyang ritual, ay sumugod na may dalang ilang bronze coin sa kanyang kamay. Sinigaw niya ang mga salita para sa 9 protection seals at sinuntok siya. Purihin. Nang iswing ni Eridan ang kanyang kamay, nagkalat ang 5 bronze coin sa kanyang kamay. Bawat isa sa 5 tansong barya ay tumama sa 4 na paa at ulo ng matandang babae. Agad na natigilan ang babae, na parabang na-freeze siya sa isang estatwa sa gitna ng silid. Habang si Veronica at ang iba ay bumagsak sa sahig, tumingin sila kay Eridan na parabang nakita nila ang kanilang idolo nang makita ang nangyari. Napakatalino ni Teacher Eridan. Hindi man lang nila ito magawa sa isang pelikula. Siya ay isang master, isang tunay na master. Ang kanyang reputasyon bilang pinakamahusay na geomancer sa Walsing ay hindi isang bagay. Siya ay hindi matatalo. Masayang tinanggap ni Eridan ang papuri ng mga babae.
Ilalagay na sana niya ang kanyang mga kamay sa likod at sisimulan muli ang pagkilos. Ngunit kaagad, may isang tunog ng pagputok ang pumuno sa silid habang ang mga tansong barya ay nabasag. Nabawi ni Lola ni Marley ang kanyang paggalaw at agad na humarap kay Eridan. Imposible. Panoorin kung paano dinadalisay ng aking panlinis na kulog ang lahat ng kasamaan. Agad na bumunot si Eridan ng isang kahoy na espada na gawa sa lightning wood at inihampas ito sa matanda. Isang nakakatakot na ngiti ang ipinakita ng babae at hinawakan ang espada bago ito hinati sa kalahati. Pagkatapos, pinyunas niya ang espada sa mukha ni Eridan. Napasigaw si Eridan at agad na napalayas. Nang bumagsak siya sa sahig, namamanhid ang kalahati ng kanyang katawan dahil walang tigil ang kanyang paggalaw. Nawalan na siya ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Nang makita ni Veronica at ng iba pang mga babae ang nangyari, namutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila akalain na ilalabas lang si Master Geomancer Eridan. Nang makita ni Marley ang nangyari, likas niyang sinabi, "Atris muna tayo, Master Harvey. Kaligtasan muna." Kabanata 6525. Ayos lang, mahinang sagot ni Harvey habang humakbang paharap na nakatalikod ang mga kamay. Ito ay isang bagay na madaling malutas. Nang makita ni Veronica si Harvey na nagpapanggap pa ring kalmado, napatikip lang siya sa mukha at napangiti. Tumigil ka na sa pagiging mayabang mo, Harvey. Kung aalis ka ngayon, maililigtas mo pa rin ang sarili mo. Kung patuloy kang kumilos ng ganito, hindi mo malalaman kung ano ang ikinamatay mo. Tama yan. Ang isa sa iba pang magagandang babae ay pinilit ang hitsura ng pagkasuklam sa kanyang mukha. Paano mo malulutas ang isang bagay na kahit si Master Eridan ay hindi magawa? Itigil mo na ang kahihiyan sa iyong sarili. Ang tanging dahilan kung bakit ka nagsisikap ay dahil gusto mong makuha ang atensyon namin. Kahit na naawa na ang mga babae sa kanya, hindi pa rin nila gusto si Harvey. Paano magagawa ni Harvey ang isang bagay na kahit si Master Eridan ay hindi magawa? Ano ang gagawin niya para masolusyunan ito? Paano niya ito lulutasin? Gayunpaman, unti-unting nawala ang mga pangungutya sa kanilang mga mukha nang makita nilang humakbang pasulong si Harvey at inilagay ang daliri sa noo ng matandang babae. Nanlamig ang babae nang mabilis na nawala ang dilim sa kanyang mukha. Agad siyang nawala ng malay at hindi namalayan na nahulog sa mga bisig ni Harvey. Sinenyasan agad ni Harvey si Marley na sunduin siya bago tinanggal ang mga kamay. Tapos na ako. Nagulat silang lahat. Laking gulat. Si Veronica at ang iba pang mga babae ay nakaawang lamang ang tingin. Nagawa niyang lutisin ang problemang ito ng ganoon kadali. Ano ito? Umakyat ulit si Eridan sa kabila ng sakit. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng panginginig ng boses sa kanyang gulugod. Alam niya kung gaano kasama ang mga bagay, ngunit paano ito malulutas ni Harvey ng ganoon kadali? Paano niya ito nagawa? Napabuntong hininga na lamang sila Reginald, Veer, Marley, at ang iba pa sa gulat nang makita nila ito. Bagamat mayroon silang kaunting tiwala sa mga kakayahan ni Harvey, hindi ito gaanong. Nagulat silang lahat at hindi alam ang isasagot. Okay, stop standing around. Ibalik mo siya sa kwarto niya para magpahinga, nakangiting sabi ni Harvey kay Marley. Magsusulat ako ng reseta para sa kanya mamaya para matulungan siyang gumaling. Ang iba naman, sunugin niyo ito para maging abo at inumin ito sa tubig. Isang higop ng bawat isa. Pagkatapos ay naglabas si Harvey ng isang papel na may nakalagay na rune at ibinigay sa isa sa mga security guard. Ang rune ay nilikha gamit ang dugo ni Harvey, na naglalaman ng pinakamalakas na enerhiya. Kaunti lang ay sapat na para maputol ang sumpang dumadaloy sa kanilang mga katawan. Kaya naman hindi na siya nag-abalang iligtas sila isa-isa. Pagdating sa loob ng kwarto, tumulo si Harvey ng isang patak ng dugo sa magkabilang gilid ng noo ng kawawang matandang babae. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang enerhiya sa babae upang makatulong na mapabuti ang daloy ng dugo nito bago bigyan si Veer ng reseta para sa gamot. Maghanda ka ng gamot ayon sa reseta na ito. Ang bawat isa sa iyong pamilya, pati na ang iyong ina, ay dapat uminom nito ng 3 araw at 3 gabi.
Dapat ka ring magpahinga ng higit. Nang makita ni Veer ang reseta ay medyo natigilan siya. Isa kang doktor, Mr. Harvey. Doktor, napangiti si Harvey. Hindi, isa lang akong eksperto sa sining ng pagpatay. Matagal ka nang nasa panig ng mundong ito, Mr. Veer. Dapat mong maunawaan na ang marunong pumatay ay marunong ding magpagaling. Katatapos lang bisitahin ni Reginald ang kanyang asawa, at siya ay dumating na puno ng sigasig. Yumuko siya kay Harvey, at sinabing, sa pagkakataong ito, salamat sa iyo, Master Harvey. Noong inimbitahan ka noon ng mga anak at apo ko, akala ko isa ka lang manloloko. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo kami sa kabila ng nangyari noon. Hindi mo lang nailigtas ang asawa ko, kundi nailigtas mo pa ang buong pamilya Jod. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya namin. Huwag kang mag-alala. Ang pangako ko sa iyo ay tutuparin magpakailanman. Kung sino man ang walang pakialam sa aking mga salita, ginagarantiya ko na hinding-hindi siya magiging pinuno ng pamilyang ito. Sinabi ni Reginald. Ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib habang sinasabi ang kanyang panunumpa, nang hindi pinapansin ang ekspresyon ni Veer. You're welcome, nakangiting sabi ni Harvey. Kung sa simula pa lang ay nagtiwala ka sa akin, hindi ito mangyayari. Pero kung hindi ito nangyari, hindi mo malalaman kung totoo ba ang sinabi ko sa iyo o hindi. Well, if I had believed in you from the start, things wouldn't been this bad. It's all because I'm old and prone to make the wrong decisions, nang hihinayang nasabi ni Reginald. Matalim ang tingin niya kay Veer. From now on, we'll let Master Harvey handle this. Babayaran natin siya ng doble sa market price. Napangiti si Harvey. You're welcome, Mr. Reginald, but I don't need any more money. By the way, than thanking me, wala ka bang mas importanteng bagay na dapat asikasuhin? Nang marinig nila ang sinabi ni Harvey, nagpalitan ng tingin sina Reginald at Veer. Humakbang si Veer at agad na sinipa si Eridan ng ilang metro. How dare you come to cheat us when you have no skills? Mukhang ayaw na talaga ng School of Astronomers na manatili sa negosyong ito. Ungol ni Veer. Hindi ko kayo niloko. Napaiyak si Eridan sa sakit. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Hindi lang ako malakas. Hindi mo ako masisisi niyan. Malamig nang umiti si Veer. Anong silbi ng tahol ng ganito ngayon? Security, kalagkarin mo siya. Break his legs and throw him out. Gusto ko ring magbigay ng opisyal na paliwanag ang School of Astronomers tungkol dito. Kung ayaw nila, tayo na mismo ang hihingi. Naintindihan, lumapit ang ilang kabataang lalaki mula sa pamilya Jod, at gustong patumbahin si Eridan. Naningkit ang mga mata ni Eridan. Gayunpaman, wala siyang nagawa at malungkot na ekspresyon ang ginawa niya. Teka! Biglang sumingit si Harvey na kanina pa nakatingin kay Eridan. Medyo nabigla si Veer at ang iba pa. Ikanaway ni Veer ang kanyang kamay, senyales na tumigil na ang mga binata. Tapos, curious na tumingin siya kay Harvey. Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan mong humingi ng awa para sa kanya. Agad lumiwanag ang mukha ni Eridan. Awa, isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Masyado kang maraming iniisip. Bago ako pumunta sa bahay niyo, tinambangan ako ng School of Astronomers sa bahay ko. Ang swerte ko noon dahil may mga elite na nagpo-protekta sa akin. Kung hindi, bangkay na lang ang nakikita niyo ngayon. Nagulat ang pamilya Jod at nagtatakang tumingin kay Eridan. Malinaw na hindi nila inaasahan na may ganoong kabrutal na ugali ang matanda. Nagutos nga ako sa ilang tao na bugbugin ka, pag-amin ni Eridan, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Then what if I do? Don't tell me you want to kill me for that. We have laws in Walsing. Sa tingin mo ba mahirap kang patayin? Sabi ni Harvey, kung gusto kitang patayin, hindi ko kailangan gawin ito ng personal. Pero bago iyon, may gusto akong itanong sa iyo. Sino ka? Bakit mo ginawa itong bitag para sa pamilya Jod? Medyo natigilan sina Reginald at Veer nang marinig nila ang sinabi ni Harvey. Naging mapanganib ang kanilang mga mata. Nagpabalik-balik si Harvey sa kanyang mga kamay sa likod at sinabing,
Masasabi na ng bawat eksperto sa geomancy na ang ascendant configuration sa tirahan ng Jod ay ang tanging configuration na tumutulong sa pamilya Jod na makahanap ng karunungan. Gayunpaman, pinalitan mo ito ng tinatawag na challenge configuration. Hindi mahalaga kung iyon lang ang binago mo, ngunit pinigilan mo pa ang asensya ng configuration sa lugar na ito sa pamamagitan ng pag-alis ng dalawang estatwa sa pasukan. Pagkatapos ng iyong ginawa, lahat ng miyembro ng pamilya Jod na protektado ng configuration na iyon ay agad na nawala ang kanilang proteksyon. Walang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga karaniwang tao. At the same time, Moldita ang asawa ni Reginald. Then, you once again appear at this critical moment. Parang gusto mong tumulong sa pamilya Jod, pero sa totoo lang, gusto mong sirain ang buong pamilya ng sabay-sabay, di ba? Kaya nga gusto kong tanungin ang totoong pagkatao mo at ang layunin mo sa paggawa nito. Namilog ang mga mata ni Veer habang nakikinig kay Harvey. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya, totoo ba ang lahat ng sinabi mo, Mr. Harvey? Bakit ako magsisinungaling? Mahinahong sabi ni Harvey. Nang makita ni na Reginald at Veer kung gaano ka-relax ang itsura ni Harvey, naging kasing talas ng agila ang kanilang mga mata. Ang mayayamang pinuno ng pamilya na tulad nila ay sensitibo sa mga bagay na tulad nito. Masyado silang nag-aalala sa sarili nilang pamilya kaya na-miss nila ito ang tungkol kay Eridan. Matapos itong ihayag ni Harvey sa kanila, natural nilang naunawaan ang mga pangunahing punto sa kaso. Ikaw, naramdaman ni Eridan na may mali. Harvey, inaamin ko na ginawa ko na sinundan kita ng mga tauhan ko. Pero hindi ka makakagawa ng kwento dahil lang gusto mo sa akin na makaganti. Kung gusto ng School of Astronomers na mabuhay sa Wolfsing, syempre kailangan naming pagsilbihan ang isang malaking pamilya tulad ng Jods ng Wolfsing. Wala kaming gagawin sa kanila. Totoo ba yun? Nakangiting sabi ni Harvey. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Eridan. Simula noong pinagsama ang School of Astronomers sa Evermore. Nang marinig ni na Reginald at Veer ang salitang Evermore, naging tense ang kanilang mga ekspresyon. Kinilig si Eridan. Evermore? Never, I don't know what you guys talking about. Stop blaming me just because you want to impress others. Gusto mong sirain ang School of Astronomers. Napakalupit mo. Kung hindi ka taga Evermore, mahinahong sabi ni Harvey, bakit ka gagamit ng kakaibang pamamaraan na tanging mga taga Evermore lang ang nakakaalam? Kahit na ang pamamaraan ay may depekto, hindi ako magkakamali sa lagda ng enerhiya nito. Ilang beses nang nakilala ni Harvey ang mga tao ng Evermore, at natukoy na niya ang mga katangian ng kanilang enerhiya noon. Habang si Eridan ay hindi nagpakita ng husay sa martial arts, may nakilala si Harvey pagkatapos mapansin. Hindi sa banggitin, ang School of Astronomers ay hindi susundan ng Jods ng Wolfsing ng nag-iisa. Dapat may ibang tao na nagplano ng lahat ng ito. Matapos isama ni Harvey ang lahat ng mga pahiwatig at gumawa ng maingat na pagsasaalang-alang, marami siyang natuklasan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nauutol na sabi ni Eridan. Nang marinig ni Eridan si Harvey tungkol sa teknik, namutla ang mukha nito. Mas naging matatag din ang kanyang mga salita. Maaari ninyong gamitin ang anumang mayroon kayo para sirain ang School of Astronomers. Patuloy niya. Whatever. Biglang tumawa si Veer. Eridan, walang makakamaliit sa kapangyarihang taglay ng School of Astronomers. Kahit na hindi mo maikukumpara sa mga nangungunang pamilya tulad ng nangungunang 10 pamilya o 5 nakatagong pamilya, tiyak na mas malakas kayo kaysa sa mga ordinaryong pamilyang nasa unang antas. Kahit na ito ay mahiwaga, narinig nating lahat ang tungkol sa Evermore. Ang School of Astronomers ay kasangkot sa lahat ng uri ng legal at kriminal na aktibidad sa kasalukuyan. Sinasabi mo na hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Evermore. Mas lalo mo pang nilinaw ngayon. In the end, your arrogance is your own undoing. Do you think the Jods can be fooled that easily? Do you think you can do whatever you want to us just because our family no longer fangs? Nanlamig ang mga mata ni Veer habang sinasabi ang mga katagang iyon. Ang isang tulad niya ay hindi maaaring maging palakaibigan sa lahat ng oras.
Tanging kapag siya ay galit ay ang takot na Walsing's Jods ay magpapakita mismo. Napangiti si Harvey. Okay, I can tell Mr. Veer about the characteristics of the technique used by Evermore. Mr. Veer, you can ask your martial elites to investigate. If you are really innocent, Eridan, it will be revealed then and there. Maaari mong gawin ang anumang krimen na gusto mo kung gusto mo akong parusahan. Galit na itinuro ni Eridan ang kanyang daliri kay Harvey. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Veer. Kasalanan ko kung hindi ako sapat. Pero kung patuloy mo akong sisisihin, wala akong ibang magagawa kundi patunayan ang pagiging inosente ko hanggang kamatayan. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang masira ng ganito ang reputasyon ng School of Astronomers. Itinaas ni Eridan ang kanyang kamay at gustong idurog ang kanyang palad sa kanyang noo, na magpakamatay. Bago pa umabot ang palad niya sa noo ay may tunog ng dinudurog na buto. Nakuha ni Reginald na hindi umimik ang kanang kamay ni Eridan sa pamamagitan ng pag-unat ng kamay. Sa bahagyang pagpisil ay dinurog niya ang kamay ni Eridan. Hinawakan niya si Eridan gamit ang kanyang kaliwang kamay at tinanong sa mahinang boses, "Sinabi ko ba sa iyo na maaari kang mamatay?" Lumingon siya kay Harvey. "Mr. Harvey, I have trained for many years on Mount Cygnus. I am very familiar with the engineering properties of the rats from Evermore. I will see for myself." Nang makita ito, ngumiti lang si Harvey at hindi umimik. Dati, hindi alam ni Harvey kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Reginald. Ngunit sa isang simpleng galaw, lubos niyang naipamalas ang kapangyarihang taglay ni Reginald. Ang masasabi lang ni Harvey ay talagang nakakatakot ang 5 nakatagong pamilya. Hindi nakakagulat na ang Jod ng Walsing ay maaaring manatiling pinuno ng 5 nakatagong pamilya. Nakikita ni Harvey ang dulo ng iceberg sa pamamagitan lamang ng lakas na gustong ipakita ni Reginald. "Inosente ako, Reginald," umiiling na sabi ni Eridan. "Taon na tayong magkakilala, matagal na akong nagsilbi sa mga Jod. Ikaw ang dahilan ng aming kaligtasan. Hindi ko gagawin ito sa iyo. Please, maniwala ka." Walang sinabi si Reginald habang umaagos ang kanyang enerhiya mula sa kanyang palad. "Arg!" sigaw ni Eridan. "Hindi ako marunong sa martial arts. Ayoko talaga. Please let me go." Napasigaw si Eridan at humingi ng awa, na para bang wala talaga siyang alam sa martial arts. Gayunpaman, sakto nang nanlambot ang mga mata ni Reginald at gusto niyang tanungin si Eridan, biglang na-dislocate ang kanang braso ni Eridan, at ang kaliwang kamay nito ay dumiretso sa lalamunan ni Reginald. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Biglaan at kakaiba ang pag-atake ni Eridan. Kahit na ito ay isang simpleng hakbang, ito ay mabilis, brutal, at tumpak. Malinaw na ang kanyang pag-atake kay Reginald ay isang mapagpasyang isa. Ito ay lahat o wala. Hindi lang siya nagbigay ng konsesyon kay Reginald, wala rin siyang ginawang konsesyon sa sarili niya. Sa madaling salita, siya lang o si Reginald ang mamamatay. Sa kasamaang palad, sa kabila ng lahat ng mga planong ginawa ni Eridan, hindi pa rin siya mabilis o malakas. Nang tatama na ang kanyang atake sa lalamunan ni Reginald, madaling nahawakan ni Reginald ang kaliwang kamay ni Eridan at muli itong dinurog. Matapos magkadugtong ang dalawang atake ni Reginald, sinipan ni Reginald si Eridan hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Nang wala ang kanyang mga utos, 2 elite na mandirigma ng pamilya Jod ang agad na lumitaw at kinuha ang kontrol kay Eridan. Isang maliit na espada ang lumitaw sa pagitan ng mga daliri ni Reginald, na sumasalamin sa mahinang asul na liwanag. The Immortal Reaper's Sword, napabuntong hininga si Reginald. "Kinilala mo lang na bahagi ka ng Evermore sa ibang paraan." Umiling si Reginald pagkatapos sabihin iyon na medyo malungkot. Halatang hindi rin siya makapaniwala. Ang School of Astronomers na nakakuha ng tiwala ng napakaraming mahuhusay na pamilya sa Walsing ay bahagi ng Evermore. Ang Evermore ay palaging itinalaga bilang isang ilegal na organisasyon ng Estado, at ang Four Pillars ay nakikipaglaban sa Evermore sa lahat ng oras na ito.
Sa bandang huli, ang bansang protektado ng husto na dapat sana ay hindi napipigilan ay napasok ng napakalalim ng Evermore. Sobrang nakakatakot kung iisipin niya ito ng malalim. Sa panahong ito, pinasok na ni Eridan ang lahat ng pangunahing pamilya sa Walsing. Nangangahulugan ba iyon na ang karamihan sa kanilang mga lihim ay nahulog na sa mga kamay ng Evermore matagal na ang nakalipas? Eridan, ang School of Astronomers ay isa ring paksyon sa ating bansa na matagal nang umiral, sabi ni Reginald sabay buntong hininga. Nasiyahan kayo sa kapangyarihan at prestihiyo sa Walsing. Binaliwala ng lahat ng malalaking pamilya ang lahat ng krimeng ginawa ng School of Astronomers. Forget about being grateful about it, naging followers na kayo ng Evermore. Ang kasakiman nyo ay naging kamatayan nyo. Lumingon si Reginald at tumingin kay Veer. Malamang napupunta sila para kina Ethan, Travis, at sa iba pang pamilya Jod. Ipadala siya sa Dragon Cells at sumulat ng ulat tungkol sa nangyari sa kanila. Hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng pamilya Jod ng mag-isa. Oras na para magtrabaho ang Four Pillars. Naiintindihan. Tumango si Veer. Sa sandaling nasangkot si Evermore, hindi na ito maaaring kontrolin ng pamilya Jod. Ang apat na haligi ay dapat magtulungan upang mapagtagumpayan ito. Gustong magpakamatay ni Eridan, ngunit napagtanto niyang wala na ang lahat ng kanyang lakas. Nang mabali ni Reginald ang magkabilang braso ay naparalisa rin siya ng lalaki. Sa madaling salita, kahit sino ay kayang gawin ang lahat kay Eridan. Wala siyang choice kundi magtiis. Maya-maya ay tumingin siya kay Harvey ng masama. Ngumiti si Harvey sa kanya. Sinabi ko na sa iyong mga tauhan na hindi ko lang gustong sirain ang pisikal na representasyon ng School of Astronomers, ngunit gusto ko ring sirain ang iyong power base. Sige, paalam. May mabilis na kinaladkad si Eridan. Ikan-away ni Veer ang kanyang kamay at pinaalis si Marley at ang iba pa. Pagkatapos nito ay sinabi niya kay Reginald, mukhang hindi nakakalimutan ng Evermore na palawakin ang kanilang impluensya patungo sa 5 nakatagong pamilya. Kabanata 6530. Normal lang iyon. Lahat ay naghahanap ng immortalidad. Kung gusto nila ng immortalidad, ibig sabihin, kailangan nilang magkaroon ng sapat na prestige, political influence, at yaman. Ang ating bansa ay maraming alamat tungkol sa mga immortal at Diyos, kaya hindi na rin katakataka kung sila ay magsisikap na sakupin ang ating bansa, mahinahong pahayag ni Reginald. Kahit na nabigo sila isang dekada na ang nakalilipas, normal na sa kanila na gumawa ng panibagong hakbang pagkatapos nilang tumahimik sa loob ng napakaraming taon. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari all those years ago, malamang na manahimik na sila sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nangangahulugan din iyon na mas magiging kakilakilabot sila sa pagkakataong ito. Isang dekada na ang nakalipas. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi niya alam iyon. Alam ni Reginald na curious si Harvey. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, "Maliit ka pa, Master Harvey, kaya posibleng hindi mo pa ito narinig." Mahigit isang dekada lang ang nakalipas, nagawa ng Evermore na mailusot ang lahat ng nangungunang paksyon sa ating bansa. Nagsagawa sila ng isang lihim na operasyon sa kabundukan ng Kill. Nabalitaan na ang dahilan ay dahil isang sekreto tungkol sa immortalidad ay nakatago doon. Dahil dito, lahat ng nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, pati na ang mga pamilya ng martial arts, ay gumawa ng kanilang pagkilos. Wala kaming nakita, at nawala ang marami sa aming mga elite noong panahong iyon. Nalaman lang namin pagkatapos noon na may plano pala si Evermore na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Gusto nila kaming gamitin para makahanap ng paraan para makamit ang buhay na walang hanggan at gawin kaming lahat na lumaban sa isa't isa para mas madali para sa kanila na sakupin ang bansa. Sa kabutihang palad, ang pinuno ng pamilya Wright ay gumawa ng mahahalagang hakbang sa aming mahirap na panahon at napuksa ang katiwalian na laganap. Iyon din ang dahilan kung bakit ang pamilya Wright ay pinuno ng nangungunang 10 pamilya. Ngunit pagkatapos noon, ang Evermore ay naging napakalihim. I have to investigate what they did that they suddenly attacked the Jod family.
Simple lang, mahinahong sabi ni Harvey. Magulo ang sitwasyon sa Walls Inc. Bagamat mukhang payapa ang lahat, ang kapayapaang iyon ay maaaring mawala sa isang iglap. Ang commercial group ng Country H ay nasa gulo pa rin. Hindi pa nagsisimula ang tunggalian sa pagitan ng Country H's Marshall Alliance at Island Country's Shinto-Way. Medyo hindi matatag din ang global environment. Ito ang pinakamagandang oras para kumilos si Evermore. Noon, humingi ka ng tulong kay Eridan na baguhin ang G-Mansei configuration dito dahil sa asawa mo, kaya gusto nilang gamitin ang pambihirang pagkakataon na ito para kunin ang pamilya Jod. Pagkatapos, maaari nilang kunin ang pamilya. Baka magamit pa nila ang impluensya ng pamilya Jod para guluhin ang sitwasyon sa Walls Inc. Para makakuha sila ng benepisyo mula rito. Kumunot ang noo ni Reginald. Kahit na kaya nilang patayin ang lahat sa pamilya Jod gamit ang pagkakataong ito, paano nila maaagaw ang pamilyang ito? Simple lang, sabi ni Harvey. Lahat ng tao dito ay galing sa pangunahing sangay ng pamilya. Kung mamatay ang lahat ng pangunahing sangay, maghanap na lang sila ng iba mula sa ibang sangay na papalit sa iyo. Nagtipon pa sila ng mga kapalit. Ang kailangan lang nila ay maghintay hanggang mamatay kayong lahat. Pag-isipan mo na lang, Mr. Reginald. Isipin mo kung may bagong tao ba mula sa pamilya ng sangay na nagpakita ng magandang pangako. At saka, malamang may hidden agenda ang taong nag-leak ng balitang ito sa iyo at humiling na bumalik ka para subaybayan ang sitwasyon. Nagkaroon ng kislap sa mga mata ni Reginald. Nabaling ang atensyon niya kay Veronica na hindi kalayuan sa kanila.